Ayan. At patuloy po nating tinitignan yung ah, yung isang king na ah, yung kanyang gawain, 'di ba? At kung ano po yung kanya pong mga ah, gagawin sa kanyang pagiging hari. So chapter 21 verse 1, sabi dito, malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. So ito ay isang kwento, 'di ba, ng isang sitwasyon na kung saan ay ipinagbigay po sa atin, pinagbigay alam ng Lord sa atin yung isang incident sa buhay po ni Ahab at nitong si Nabot. So 'di ba wicked king naman itong si Ahab. So marami po siyang maaring ginawa pa, pero yung iba na hindi na ipinagbigay alam sa atin, 'di ba, ng scripture ay maaring mas mas masahol pa or mas lighter pa. Pero ititignan natin kung ano po yung kanyang ginawa dito, So ang situation po dito ay ipinapakilala po sa atin na meron pong palasyo itong si Ahab. At ito po ay sa Jezreel, at ang location po nito, 'di ba, ay sa Samaria. Ay sabi dito may isang ubasan na pag-aari nitong si Nabot. So isang araw sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan, gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. So maganda naman yung intention nitong si Ahab. Alam natin na 'di ba, sa mga lahi naman talaga na ito ay mahilig talaga sila sa mga gulay, 'di ba, yung mga pagkain po nila ay nakaka-survive sila without even yung rice, 'di ba? Sa atin marami po yung hindi panatag, 'di ba, sa pagkain ng mga gulay-gulay lang, pero dito it is a common, 'di ba, para sa kanila yung mga pagkain, 'di ba, na kanila pong kinakain. At kapag nandito ka naman sa lugar na ito, 'di ba, na-adapt natin, 'di ba, yung mga pamamaraan po nila or yung klase, 'di ba, ng kanila pong pagkain. Nung una po akong nakarating po dito, ang hirap-hirap ko lang talaga dati na alam mo yun, yung parang nanghihina ka kasi tanghali lang pwedeng kumain, 'di ba, ng kanin. Sa umaga tinapay lang, tapos sa gabi ganun din, tinapay lang. Pero habang tumatagal, 'di ba, na nagiging nagiging panatag na rin, 'di ba, yung atin pong mga katawan, 'di ba, yung ating mga tiyan sa kung ano po yung kanila pong kinakain. So maganda yung intention nitong si Ahab, 'di ba, na total malapit lang naman, 'di ba, sa palasyo ko yung ubasan na ito, 'di ba? Maari ko itong bilhin, at sa isang katulad niya na king, pwede niyang gawin 'yon, 'di ba? Kasi may siya, nasa power siya, 'di ba? At may maging sa kapanahunan naman po nila ay siya po yung pinaka powerful, 'di ba, sa lugar na iyon. Pwede niyang gagawin kung ano yung magustuhan niya, especially kung ito po ay para, 'di ba, sa kingdom or para sa mga nakararami, 'di ba, na mga Israelita, At pinagbigay alam niya yung kanyang plano. Sabi niya, gagawin kong taniman. Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Sabi niya, gagawin ko itong taniman, At very specific pa siya kasi taniman ng gulay. Taniman ng gulay, At ang reason ay sapagkat malapit ito, 'di ba, sa kanyang
palasyo. Mas maganda naman kasi 'yon, 'di ba? Na malapit lang yung gulayan mo, 'di ba? Parang farm life lang, 'di ba yung dating. At sabi dito, papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan. Sabi niya, that means to say, ay meron siya, no? Maaring may mga ubasan na itong si Ahab kasi hari nga siya, or may mga location siya na alam na mas maganda yung yung ubasan doon, no? Mas maganda yung pananim, mas maganda yung lupa, mas magandang magtanim, 'di ba, sa lugar na ipapalit niya, no? Magso-swap sila, 'di ba, ng kanyang ng kanyang ibibigay dito kay Nabot, at in exchange ay ibibigay naman ni Nabot, 'di ba, yung kanyang ubasan, no? A portion of land na may mga tanim, 'di ba, na sabi dito ubasan, no? At sabi dito, kung ayaw mo naman ay swap, sabi niya, kung gusto mo naman na babayaran kita, sabi niya, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. Kung ano yung value ng land mo, yun ang ibibigay ko, 'di ba? Babayaran ko, at mahal yung for sure, mahal yung value ng land na yon sapagkat malapit ito sa palasyo, 'di ba, ng king, no? Malapit ito sa palasyo ni Ahab, no? Tumataas yung mga value, 'di ba, ng mga lupa kapag especially kapag maganda yung location. Kailangan namang pipili ang king ng Israel ng location na hindi maganda, 'di ba? Alam naman napipili siya ng isang location, 'di ba, ng wala doon yung lahat, 'di ba? Yung ganon. Maganda syempre yung lugar na yon sapagkat nandun yung hari. At madalas, 'di ba, puntahan niya ng mga dignitaries, puntahan niya ng mga kilala, 'di ba? Yung mga rulers ng mga sa lugar na yon, or sa mga karatig nila, 'di ba, ng mga lugar. So maganda yung location. At sabi ni Ahab, maganda naman yung offer niya, 'di ba? Kung ayaw mong i-swap ko, kung ayaw mong mag-swap tayo, babayaran na lang kita, 'di ba, sa tamang halaga, no? Hindi kita gugulangan. Kung ano yung halaga ng lupa, 'di ba, ay babayaran kita. Verse 3, sabi dito, ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot. No, si Nabot is hindi na pinagbigay alam sa atin kung ano ba yung kanyang katungkulan, or ano ba yung estado niya, 'di ba, sa buhay. Basta ang binanggit sa atin ay nagmamay-ari siya ng isang ubasan, na malapit sa palasyo nitong si Ahab, no? Sabi niya, minana ko po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. So, alam ni Nabot yung alam ni Nabot kasi Nabat, diba? Alam ni Nabot yung law, 'di ba, ng Lord. Ipinagbigay alam na ito, 'di ba, sa kanila, sa mga batas po ng Diyos na napag-aralan natin sa nakaraan, na hindi mo po pwedeng ibigay, hindi mo pwedeng ibenta, 'di ba, sa ibang mga tao or sa ibang tribe yung mga minana mo, yung lupa, 'di ba, na ibinigay sa iyo, 'di ba, ng iyong mga magulang, yung mga minana mo, no? Sa Ilocano, tinawid mo, no? Yung mga tinawid mo, ng mga lupain. Kasi ito yung mag-preserve, 'di ba, doon sa family. Doon sa family ng kinabibilangan mo. Batas 'yun ng Lord. 'Di ba? Batas 'yun ng Panginoon na ibinigay niya, 'di ba, sa mga Israelita para ma-preserve yung yung family, yung property, 'di ba, ng family, yung property ng tribe. Tapos naisip ko po kanina, mga kapatid, 'di ba, sa atin ang hilig-hilig magbenta ng mga tao,
No, nanghihinayang lang talaga ako doon sa mga lupain na, alam mo yun, pinaghirapan yun ng magulang. Yung alam, dugot pawis yung kanilang ipinuhunan, 'di ba, ma-develop lang yung sakahan. Yung alam mo yung ang tagal-tagal na yun yung naging kabuhayan, 'di ba, ng pamilya, doon kumuha ng mga ipinampaaral, 'di ba, sa mga anak, no, yung kahit yung mga paglakad-lakad ng mga dokumento ay talagang naghirap yung mga magulang, no? At ako nasasaktan personally doon sa mga doon sa mga anak na walang pagpapahalaga doon sa property ng magulang. Kumbaga ito yung, alam mo yun, ito yung pagkakakilanlan eh. Batas, alam mo, batas yun ng Lord, di ba, na hindi mo pwede itong ibenta. Hindi mo ito pwedeng ibigay, di ba? Sa kahit na kanino mang tribo, sabi dito, di ba? Sa kahit na kanino mang tribe, no? Iingatan yon, di ba? Alam mo yun, yung as a property, as a kayamanan, di ba, ng pamilya na iyon, no? Nasasaktan lang ako kasi minsan nagsabi wala namang magsasaka. Hindi mo nung kailangang magsaka eh. 'Di ba? Yung ma-preserve lang yung pwede mo naman yun ipasaka eh. 'Di ba? Tapos kuhanin mo na lang yung kung ilan yung porsyento mo, 'di ba? Basta ma-preserve lang yung property. At meron na rin po akong mga nakita, 'di ba, na mga anak na hindi rin nagpahalaga doon po sa mga lupain ng kanila pong mga kanununuhan, take note, yung kanununuhan. And then later on ay na-realize nila, 'di ba, na mahalaga pala ito. And they cannot, alam mo yun, they cannot make bawi na, 'di ba, yung property kasi ito ay pinakikinabangan na, 'di ba, ng kung sino man yung nakabili, no? Alam mo, may doon, may kagandahan yun na ibinigay lang talaga ng Lord sa kanila. Hindi mo ito po pwedeng ipamigay, hindi mo ito pwedeng ibenta. Ako, kung marami lang talaga akong pera, gusto ko yung lahat ng mga pinaghirapan ng mga kanununuhan ko, di ba, ay talagang pangangalagaan ko lang talaga sila. And I don't know, hindi kasi itinuturo yan sa atin. No, hindi mostly, 'di ba, kahit sa mga, ewan ko po sa edad na ito, mga kapatid, ewan ko po sa inyo, kung itinuro na ba na pangalagaan mo yung lupain na ito, 'di ba, yung alam mo yung ang daming mga nangyari sa lugar na ito, kung paano hindi tayo ini-inform, and I don't know kung ini-inform po kayo, pero madalas kasi, especially sa mga Ilocano, I don't know sa mga other na mga Pilipino, sasabihin na mag-aral kang mabuti para hindi ka maging magsasaka, 'di ba? Mag-aral kang mabuti para maiahon mo, 'di ba, yung buhay mo. Yung walang pagpapahalaga doon sa land, 'di ba? Ini-instill 'yun sa isipan ng mga bata na kapag magsasaka ka ay wala kang magiging buhay, or kung magsasaka ka ay yung alam mo yun, maghihirap ka. Yun yung sa mga nakaraan, pero ngayong panahon na ito, iba na nga, mga kapatid, 'di ba? Iba na kapag nakakatawa nga lang kasi pag sinasabi mong may farm ka, 'di ba? Parang you are something sa kapanahunan na ito. Sa mga nagdaan, hindi ganoon eh. Pag sinabi mong magsasaka ka, mahirap ka. 'Di ba? Pero ngayon pag sinabi mong may farm ka, wow, may farm. Nag-iba na yung estado, 'di ba? Nag-iba na yung standard, kaya kahit manood po tayo ng mga vlogs sa kapanahunan ngayon sa atin, ang dami na yung talagang naiingganyo sa farming. Kahit yung mga kabataan, 'di ba, sa kapanahonan na 'yon, kasi na-realize nila, 'di ba, na walang ibang magpapakain sa tao maliban sa lupain, 'di ba, na ibinigay ng Lord. No, iba yung meron ka. Yung iba nag-i-spend sila sa many other yung mga businesses, 'di ba? Kaya sila nagbebenta ng mga properties because they want to establish yung business. Maganda naman po yun, 'di ba, na intention, pero not to the point, 'di ba, na
yung family, para sa akin ha, yung katulad ng binabanggit po sa atin, 'di ba, sa banal na salita po ng Panginoon, yung family na property, yung mga minana, hindi po dapat ito pinakakawalan, 'di ba? Hindi ito dapat pinakakawalan or ibinibigay or ibinebenta. So alam ni Nabot yung salita ng Panginoon. Ilang mga Kristiyano, especially dito sa Israel o kaya sa ibang mga lugar, tayo, 'di ba? Alam po ba natin na batas po 'yun ng Panginoon na hindi mo ito pwedeng ibenta, 'di ba? At hindi mo ito po pwedeng ipamigay. So sabi ni Nabot dito na minana ko po ito sa aking mga ninuno. Grabing pagmamahal 'yon kasi 'di ba sa subdivision ng land, alam natin na bago na subdivide, bago na ibigay sa kanila yung land na ito, ang dami po nilang mga pakikipaglaban na ginawa. 'Di ba? Ang daming mga nangyari, 'di ba, sa buhay nila. Nakita nila yung yung pagkilos ng Lord, nakita nila kung paano sila tinulungan po ng Panginoon, and it is the Lord na nagbigay sa kanila ng mga mana na ito, ng mga land na ito. So selling them, 'di ba, or giving them away, kasi si Ahab naman ay Israelita, pero alam mo 'yun, ito ay paglapastangan sa batas ng Diyos at hindi pagpapahalaga doon sa gift, 'di ba, na ibinigay sa kanila, 'di ba, ng Panginoon. Alam ni Nabot ito, kaya sabi niya, hindi sinabi na hindi ako papayagan ng mga ninuno ko, 'di ba? Hindi ako papayagan ng asawa ko, hindi ako papayagan ng mga kapatid ko. Hindi ganun yung word, 'di ba, ni Nabot. Ang sabi po niya, 'di ba, ay hindi papayagan ni Yahweh. Kaya pala nagkandaletse-letse yung buhay ng mga nagbenta, 'di ba, ng kanilang mga alam mo yun, yung mga minanang matindi lang talaga yung impact nito sa akin. Kasi, alam mo yon, nang hihinayang lang talaga ako sa mga minana. Kahit sa mga lugar, sa lugar namin, bibihira na lang yung mga pamilya na nag-iingat doon sa kanilang mga minanang mga kalupaan na mula pa doon po sa kanununuhan po nila. 'Di ba? Pero sabi dito, hindi papayagan ni Yahweh na ibibigay ko ito sa inyo. Anong power ni Nabot? Wala siyang power. 'Di ba? Anong power ng kanyang mga magulang? Wala siyang power na katulad po ng power or estado, 'di ba? O nitong si Ahab. Ang ginamit po ni Nabot, 'di ba, na authority is yung authority ng command po ng Panginoon, 'di ba, sa kanila. Hindi papayagan ni Yahweh. Si Yahweh po yung hindi papayag, 'di ba, na ibigay ko po ito sa inyo. Maganda yung offer, pero sabi ni Nabot, hindi po. Kasi hindi ito kalooban ni Yahweh. Maganda yung sinasabi, hindi po, 'di ba? Kasi hindi ito kalooban ni Yahweh. How many times that we are also in this kind of situation, mga kapatid, 'di ba, na ino-offeran tayo ng maganda. Ino-offeran tayo ng sabihin natin, mas maganda yung ubasan na ibibigay ko sa iyo. Mas maganda yung babayaran kita sa tamang halaga. And if you demand, kasi gustong-gusto nga ito ni Ahab, pwede kong ibigay sa iyo, no? May mga ganun bang mga transaction sa buhay natin? Pero are we like this man na si Nabot, nasasabihin niya na hindi yung kalooban ni Yahweh. Hindi ipapayag si Yahweh mismo, no? Kahit sa mga klase ng mga invitations, hindi papayag si Yahweh. Napupunta ako sa lugar na yan kasi sinabihan niya akong hindi ako dapat nandyan. Hindi papayag si Yahweh na ganito yung suot ko. 'Di ba? Hindi talaga papayag si Yahweh. Hindi papayag si Yahweh na hindi ako lingkod sa kanya. Hindi papayag si Yahweh na hindi ako makakalabas. 'Di ba? Kahit sino man yung kaharap mo. Ito si Nabot, hindi siya natakot, 'di ba, na sabihin na hindi, 'di ba? Sino yung sinasabihan mo, Nabot? Hari yun ng Israel.
Pero sabi niya, hindi po, King Ahab. 'Di ba, hindi papayag si Yahweh. 'Di ba, na ibigay ko sa iyo ang land na ito, no? Grabe yung conviction nun, ha, kapatid. 'Di ba, na hindian mo yung isang pinaka-powerful na tao. Tayo nga lang, 'di ba? Minsan, 'di ba, yung mga employer ay grabe na yung ating no? Grabe na yung ating mga pagsunod sa kanila. Pero itong si Nabot, kahit sino man yung kanyang kaharap, 'di ba, ay hindi niya sasabihin na sige po, sasang-ayon po ako kasi kayo po yung nagsabi, no? Hindi papayag si Yahweh. 'Di ba, sabi ni Nabot dito po kay King Ahab, no? At sabi niya, verse 4, umuwi si Ahab na malungkot kasi gustong-gusto niya yun eh. At masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot, no? Sa karakter ni Ahab, makikita po natin dito, mga kapatid, na kapag hindi po niya nakuha yung kanyang gusto, mag-iiba po yung timpla, 'di ba, ng kanyang ng kanyang pagkatao. Maintindihan naman natin kasi wala naman talaga siyang relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Pero kahit nga may mga relasyon minsan sa Lord, 'di ba, ay may mga ganitong ding klaseng human na ugali, bago natin husgahan itong si Ahab. May mga ganyan talaga na instances, no, sa buhay ng tao, maaring sa buhay din po natin, na kapag hindi natin nakuha yung ating gusto, 'di ba, malulungkot po tayo, no? Nakatulad po nitong si Nabot, no? At masama yung kanyang loob. Saan sumasama yung kanyang loob? Doon po sa sagot ni Nabot, no? Saan sumama yung loob ni Ahab? Dahil doon sa sagot ni Nabot, no? Yung sagot ni Nabot na hindi po pwede na ibigay ko sa inyo yung land na ito dahil hindi papayagan ni Yahweh. Masama ang loob niya dito kay Nabot, masama ang loob niya kay Yahweh kasi si Yahweh hindi magpapayag na mapa sa kanya, 'di ba, yung land na iyon, no? Yung ubasan na iyon, no? Sabi dito, nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Grabe, napaka-childish naman itong si Ahab, no? I don't know if you give in, 'di ba, sa mga ganitong mga tantrums, no? Pero ang hirap lang din talagang makita pag may mga nagtatantrums, 'di ba? Na alam mo yun, yung bata maaari mo pang kayang tiisin eh. Pero pag magulang, kapatid, ang hirap pala. 'Di ba? Ang hirap na pag nagtatantrums, 'di ba? Hindi makuha yung gusto, 'di ba? Papahirapan yung sarili. Ang hirap pala yun i-handle. Napakahirap pala nun na i-handle. Si Ahab, King ka Ahab. Tapos, ganyan yung gagawin mo, magkukulong ka, masama yung loob, 'di ba? Malungkot ka, magkukulong ka sa iyong silid. King ka Ahab, 'di ba? Hari ka Ahab, ba't ka magkukulong sa iyong silid? Paano yung iyong trabaho? Paano yung iyong gawain? 'Di ba? Hindi makausap, ayaw nang makipag-usap, 'di ba? At ayaw pang kumain. Grabing pagka-spoiled ni Omri dito sa anak niya na ito na si Ahab. 'Di ba? Napaka-vile na nga na king, tapos ganito pa, napaka-childish, 'di ba, ng kanyang character, no? Napaka-childish lang talaga niya na king. Pag ganun pala yung response, 'di ba? Parang napaka-childish, no? Sabi dito, nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, ano bang problema mo at hindi ka makakain, no? Ano bang problema mo, Ahab? 'Di ba? Bakit hindi ka makakain? Bakit nagkukulong ka dito sa inyong kwarto? Bakit ka malungkot? 'Di ba? At ayaw mo makipag-usap, no? Ano bang problema mo? Sumagot ang hari, sabi niya, kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at tinalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan, ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw niya maaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. So, nag-iba na yung sinasabi nitong
si Ahab, 'di ba? Hindi na niya in-include yung pangalan ni Yahweh, no? Hindi na niya in-include na si Yahweh yung hindi papayag, 'di ba? At sinabot ay tumatayo doon po sa kagustuhan, 'di ba, ni Yahweh, no? Dito sa ni Ahab ay hindi pumapayag itong si Nabot na ibigay sa akin, 'di ba, yung kanyang ubasan. Tinanggihan niya ako, 'di ba? Grabeng pagtanggi. Minsan kapag may mga ganitong mga kaya pala sa bawat mga kapatid, sa bawat ating mga naririnig, 'di ba, ng mga sumbong, ng mga kwento, importante yung details, importante yung detalye kung papaano po ito sinabi. 'Di ba, yung eksakto na sinabi. Sa kapanahon na natin, madali lang na na yun kasi ang ating mga cellphone, 'di ba, may mga recorder na. Pero importante yun kasi it will create problems kapag naiba yung konteksto, 'di ba, ng sasabihin, no? Iba yung konteksto ng sasabihin. But anyway, itong mag-asawa na ito, mga masasamang tao naman ito, 'di ba? Kahit gusto nila kuhanin lahat yung kanilang mga gusto, but for us, tinitignan po natin ito kasi even the so-called mga lingkod ng Diyos, minsan, 'di ba, yung mga pagko-quote po nila ng mga sinasabi po ay nagiging masama, 'di ba, doon sa hearer. No, nagiging masama doon sa hearer, and alam natin 'yan, we can understand yung mga ganyang mga klase. Kaya importante yung detalye. 'Di ba, importante kung paano yung eksaktong pagkakasabi, 'di ba? Kasi baka naman na misinterpret lang, 'di ba, yung mga sasabihin. Tingnan natin kung anong gagawin, no? Itong si Ahab ay itong si Jezebel mas mas matapang siya, mas malakas, 'di ba, yung kanyang paninindigan, no? Sabi dito, sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel. Totoo naman, 'di ba? Para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, sabi niya. Tiga, may padamdam pa doon. Halika na, sabi niya. Kumain ka at huwag ka nang malulungkot. Di ba? At huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Grabe lang Sino ba talaga yung hari dito? Ikaw ba, Jezebel, o itong si Ahab, no? So parang nag-asawa itong si Jezebel, 'di ba, ng isang hindi lang mama's boy, 'di ba? Hindi lang papa's boy, kundi yung isang hari, 'di ba, na walang alam mo 'yun, yung walang pagdedesisyon, 'di ba, na maayos, na may mga instances naman, 'di ba, na nakikinig itong si Ahab, 'di ba, sa Panginoon, just as we have learned, 'di ba, from the past. Pero sa punto po na ito, 'di ba, yung personal na issues niya hindi niya kayang i-handle. At buti na lang nakapag-asawa po siya ng isang matapang din, 'di ba, na may paninindigan na babae, pero 'di ba, alam po natin na hindi ito makakabuti. Kaya nga laging sinasabi sa atin ng scripture, 'di ba, na be careful sa kung sino yung mapapangasawa mo, 'di ba? Kasi yung marriage ay isang kulungan, 'di ba, na maaring magkulong sa iyo na mag-disobey sa Panginoon, lumaban sa Lord, o maglapit sa iyo, 'di ba, ng higit, no? Ng higit pa, 'di ba, sa Panginoon, no? At sabi dito, gumawa ang reyna, si Jezebel, ng ilang sulat sa ngalan ng hari. O, sino dito sino talaga yung hari dito? Yung lamok talaga ay nangangagat siya. Yun. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari. O, sino yung talagang hari talaga dito, 'di ba? Yung si Jezebel. At ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan, sabi dito,
Mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot, no? Ganito ang sabi niya sa sulat. Matalino itong si Jezebel eh. Alam natin, 'di ba, may katalinuhan siya, very religious din siya. Kasi marami siyang mga mga prophets. No, marami siyang mga prophets, no? Yung kaso nga lang yung mga prophets niya ay hindi sumama doon sa Mount Carmel, 'di ba? Nung nakipagharap sila, 'di ba, kay Elijah, no? Hindi natin alam kung bakit, no? Pero religious siya, no? Religious itong si Jezebel, no? Sabi dito, ganito ang sabi niya sa sulat, magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. No? Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno, may one day ng fasting, tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot, no? So, makikita natin yung plano niya, no? Na ganyan madalas yung mga gawain, 'di ba, ng mga politicians, no? Yung mga politiko, no, na kung minsan kung sino yung kaaway mo, 'di ba, ay kunyari kaibigan mo, at kung sino yung kaibigan mo, yun pala yun yung kaaway mo, no? May mga ganyan na ginagawa po nila. Paano po natin nalaman? Hindi naman po tayo politiko. No? Sa mga napapanood po natin sa mga teleserye, 'di ba, nang about sa leadership, no? Makikita po natin 'yon, no? At sabi dito, kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya, no? Laban sa kanya. So she planned talaga yung bagay na ito, no? Sabi dito, nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay, no? So itong mga sinabihan, 'di ba? Itong mga matatanda pa naman ng mga pinuno ito, 'di ba, na dapat sila po yung nakakaalam kung ano dapat yung maganda. Ang hirap yun na yung matanda, yun yung problema, 'di ba? Kasi may impluwensyahan niya yung mga bata, no? May impluwensyahan niya yung kung gagamitin niya yung kanyang power to influence, especially kung wala siyang pagkakakilala, 'di ba, sa Panginoon, mag-a-agree sa mga ganitong mga mga kalapastanganan na nagagawin, 'di ba, sa Lord, no? Walang kasalanan itong sinabot, pero mag-plant kayo ng mga evidences, no, mga kasinungalingan, 'di ba, laban sa kanya, no? Kapag ganito po yung command, 'di ba, kapag okay yung heart mo, 'di ba, sa Panginoon, kapag matuwid yung paninindigan mo, 'di ba, sa Lord, hindi ka papayag sa ganitong mga sasabihin, magsinungaling ka, 'di ba, lahat ng lying, 'di ba, is against sa Lord, kasi ang God natin na tinitignan, ang God ng Bible, 'di ba, na tinitignan po natin is God of truth. So kapag pinagsisinungaling tayo, 'di ba, ay hindi po yun kalooban. Hindi ako magsisinungaling kasi hindi ang kalooban ni Yahweh. At madalas, mga kapatid, I don't know if you are already in that, you experience it already, or you are before in that kind of situation, na kapag nagsinungaling ka, kapag tinanggap mo yung offer ng pagsisinungaling, hindi magiging maganda yung resulta. hindi blessing talaga, hindi blessing ang ibibigay, 'di ba, ng Lord, no? Kasi nga siya po ay God ng truth, no? Sabi dito, kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi. Papayag ka ba sa ganito? 'Di ba, kung tama yung relasyon mo sa Panginoon, na maghaharap ng ganitong sumbong? So, plinanta na niya lahat, no? Nilalapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. 11, tinupad ng matatandang pinuno. No, grabe mga matatanda ito, no, na sobrang sama din, no. Maaring takot sila dito po kay Jezebel, kasi si Jezebel na yung nag-a-act po dito in the name of
Ahab. Pero kahit na, itong si Nabot hindi natin nakita na may pagkatakot siya sa kung sino man yung kanyang kaharap. Alam niya na ang paghindi niya, 'di ba, kay King Ahab ay hindi ito makakabuti. Lalong-lalo na't may asawa siyang ganito kasama din na katulad ni Ahab. 'Di ba? Pero alam mo, nanindigan siya sa kung ano yung kalooban ng Panginoon, no? Pero itong mga matatandang pinuno na ito, mga matatanda pa naman sila, alam nila na pinagsisinungaling sila ni Jezebel or ni Ahab sa pangalan ni Ahab, pero tinupad nila. Pumayag sila, 'di ba? Pumayag sila na magsinungaling. Pumayag itong mga pwede ba sana yung bata kasi, 'di ba? Pero matatanda na ito, mga pinuno ito, 'di ba? At hindi lang sila, at ng mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Alam mo, mabibili yung paninindigan, 'di ba, ng mga opisyal na ito, ng mga matatandang pinuno na ito, dahil reyna yung nagsasalita, dahil may kapangyarihan yung nagsasalita. Kaya kung ano yung gusto ng reyna, susundin nila or tutuparin nila, 'di ba? Wala na silang sariling paninindigan. Hindi sila natatakot sa Diyos, natatakot sila, 'di ba? Dito kay Jezebel at dito kay Ahab. Verse 12, nagpahayag sila ng isang araw ng pangkalahatan na pag-aayuno. Kahit itong na to, 'di ba? Bakit agad-agad silang gagawa? Sa bagay, may sarili po silang mundo, 'di ba, ng kanila pong pagsamba. Pero ang Lord lang mismo yung nagpapahayag, 'di ba, ng isahang pag-aayuno, yung Yom Kippur, no? Alam po natin 'yun, 'di ba, na ang Lord po yung nag-set doon, 'di ba, sa na 'yon, no? Doon sa event na iyon. Pero dito sabi kayo, magpahayag kayo, 'di ba? Tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot, no? Siguro si Nabot, anong nangyayari? Or kaya tama naman yung relasyon niya, 'di ba, sa Panginoon, kasi we can see na nag-hold siya doon sa promises po ng Panginoon. Alam niya, no? But no fear. walang takot. Lumabas ang dalawang bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabot ay nilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabot na taga Jezreel. Ganun lang yung pagpapahalaga nila, 'di ba, sa buhay ng tao. Alam mo, napaka-inhuman nito, no? Walang mga trials na talagang matinding trials na nangyari. Basta kung ano yung sinabi ni Jezebel, batuhin ninyo, babatuhin nila, 'di ba? At namatay nga itong si Nabot. Namatay siya dahil doon po sa paghawak niya doon po sa salita, 'di ba, ng Panginoon regarding doon po sa property na ibinigay sa kanila ng Lord. 15, pagkatanggap ng ganitong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makakatutol. Patay na siya." Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Paano siya namatay, di ba? Hindi na importante yun sa kanya. Basta ang alam niya, patay na itong si Nabot, at pumunta nga siya upang angkinin yung ubasan na iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tishbe, puntahan mo agad si Aring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot, no? Itong gusto ko sa Panginoon, na kapag nagbigay po siya ng instruction, ng command, 'di ba, ay very specific siya. Very specific lang talaga ang Lord, 'di ba? At nakakatuwa sapagkat even sa kapanahunan po natin ngayon, napaka-specific din ng God, 'di ba, sa kanyang mga salita. Kaya walang sino man na mga Kristiyano sa kapanahunan na ito na talagang nagkikling sa salita po ng Panginoon, magsasabi hindi niya alam ang kalooban ng Lord.
Di ba? Wala, kasi nandyan na eh. Nandito na lahat sa atin, naisulat na lahat sa atin. Magbasa na lang yung ang kulang. Di, kung ayaw mong magbasa, meron naman yung napapakinggan. Di ba? Meron yung napapakinggan, ayaw mong magbasa, di makinig ka na lang. Nandyan, sa YouTube. Di ba? Nandyan yung platform. Inopen na lahat ng Lord. Di ba yung pamamaraan kung paano po makita, 'di ba, yung kanya pong kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita, no? Sa YouTube mamili ka kung anong gusto mong magsasalita. Lalaki ba, babae ba, 'di ba? Pwede kang makapamili kung sino yung gusto mong boses, no, mapakinggan mo lang yung salita, 'di ba, ng Panginoon. Babasahin niya lahat, no? Babasahin niya lahat kung ano yung nasa Bible. Ayaw mo magbasa kasi masakit na yung mata. So makinig na lang, no? Makinig na lang sa salita ng Panginoon. Kung talagang nais ng isang tao na malaman, 'di ba, or mapakinggan yung salita ng Lord, no? So very specific yung sinabi nitong si Yahweh kay Elias, no? Itong si Elias. At sabi niya, no, naroon siya upang kamkamin iyon, no? Naroon siya upang kamkamin iyon. One thing na makikita natin dito, mga kapatid, God knows kung ano yung ginagawa ng isang tao, mabuti man ito o hindi. Maging yung pag-aangkin. Kaya pala pag sa mga nag-aangkin ng mga lupa, di ba? Alam ito ng Lord. Yung mga naglilipat ng mga muhon, di ba? Alam ito ng Panginoon. Bakit ka ba kasi maglilipat ng muhon? Kasi gusto mong angkinin yung lupa. Gusto mong angkinin yung property, di ba, ng iba. No, maraming ganito sa kapanahunan natin ngayon at maging sa kapanahunan po nila. So it's the same, walang nag-iba lang talaga sa pattern ng buhay ng tao. Parehas lang, kung ano may nangyari sa nakaraan, ay parehas din na nauulit, 'di ba, sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. No, wala talagang pwedeng panaligan ng tao maliban sa salita po ng Panginoon kasi ito po yung authority niya sa lahat ng bagay. No, ang mag-cling po sa salita po ng Panginoon is a blessing, no, sa kahit na sino man na magbabasa at mag-aaral po nito, no. Alam niya kahit yung pag-aangkin, 'di ba, ng isang tao, alam ito lahat ng Diyos, no. Naroon siya, sabi dito upang kamkamin yung lupa na yon, no. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian, no. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. So makikita natin dito na bawat hindi magandang gagawin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao, alam ng Diyos at may nakalaan, 'di ba, nakaparusahan ng Diyos. Ang makita po natin dito, mga kapatid, is yung justice. 'Di ba? Yung hustisya, ang Diyos po yung nagbibigay. No, kung hindi ito pwedeng ibigay ng tao, kung hindi available na makuha ito sa tao, meron palang mas higher na magbibigay ng hustisya. 'Di ba? Walang iba kung hindi ang Diyos. No? So panatag lang talaga tayong mga mananampalataya, no, na ang ating nagfi-fail kasi ang justice system natin sa mundo, 'di ba? Pero yung justice system ng God, hindi kahit kailan yun magfi-fail, no? At kagalakan natin na malaman yun, that in every panlalamang, 'di ba? In every pagnanakaw, in every pananamantala sa atin ng iba, meron pong isang napaka-just, 'di ba, na Diyos na nakakakita ng lahat ng mga ginagawa po sa atin. 20, sabi dito, sinabi ni Ahab kay Elias, nakita mo na naman ako, aking kaaway. 'Di ba? Ang cute lang talaga ni Ahab, 'di ba, sa kanyang mga hindi yung cute na nakakatuwa, pero yung alam mo yun, yung kanyang pagka childish, 'di ba, ay walang kapantay, nakakaano siya, yung alam mo yun, nakakaawa siya, 'di ba? Nakakaawa lang, no? Sabi dito, sagot naman sa kanya ni Elias,
hinanap kita muli sapagkat nahulog ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh, no? Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang iyong mga anak na lalaki, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata, paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ko at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Makita natin dito mga kapatid na kapag nagbigay ng hustisya ang Lord, di ba? Nakita natin yung conspiracy kasi di ba? Pwedeng sabihin ni Nebat na, di mo ako nagplano nun, nalungkot lang ako, di ba? Nalungkot lang ako doon sa ginawa ni Nabot sa akin. Pero hindi ako yung gumawa nun. No, hindi talaga ako yung gumawa nun. Tignan natin kung ano yung execution dito kay Jezebel. Sabi dito, si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Grabe yung no? Grabe yung parusa sa kanila. Dahil sa mga sulsul ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamahang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Kasi nga, childish itong si Ahab, tapos nag-asawa pa siya ng ganitong klase ng babae. No? Grabing yun grabing, anong tawag doon? Yung klase ng ng relasyon, di ba, na napaka-toxic, no, ng ganitong klase ng relationship, no, na sulsul ng sulsul. Alam natin, di ba mga kapatid, na kapag may mga sumusulsul sa sa iba, di ba, nag-create lang talaga ng napaka-toxic na environment. Kaya yung mga sulsul na mga ganito, mabuti sana kung nagsusulsul ng tungkol sa kabutihan. Pero kung ang mga sulsul ay katulad po ng sulsul nitong si Jezebel, siya talaga yung gumagawa ng gulo itong si Jezebel, no? Tinitake niya for yung alam mo yun, kinukuha niya yung lahat ng opportunities kasi ito namang si Ahab walang paninindigan. 'Di ba? Hindi siya makatayo na lahat na lang ay nang gusto nitong si Jezebel ay kanyang sinusunod. Walang paninindigan, 'di ba, na hari, no? Kaya sabi dito, wala, dahil doon sa mga sulsul nitong si Jezebel, walang nakapantay sa mga kasaysayang ginawa ni Ahab. Walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh, no? Ni Yahweh. Halos lahat naman na ay may mga asawa, 'di ba? Maliban sa amin, 'di ba, ni pastora. Pero alam po ninyo mga kapatid, 'di ba, na kapag may mga sulsul lang talaga na hindi maganda, hindi ito makakabuti, 'di ba, sa kahit na sino. Sa ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Moreyo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Alam natin, di ba, na yung Baal worship, bakit ba sila nag-worship dito kay Baal? Kasi nga, naniniwala sila na itong si Baal is a god of fertility. So kapag god of fertility, anong gagawin nila? Di ba, sa pagsamba ng Diyos-Diyosan na ito? 'Di ba? So, sabi sa kanila, sabi sa atin ng Lord, sabi ng Lord dito kay Ahab at maging sa atin sa kapanahunan na ito, na ginawa niya ang mga mahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, no? Gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ni Yahweh nang pumasok ang bayang Israel sa lupa niyon. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit. Sabi dito, nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Kasi sino ba naman yung matutuwa sa mga ganitong
sasabihin. At may credibility, itong prophet ng God, di ba na si Elias, may credibilidad siya na kung ano yung kanyang sasabihin at na-witness ito ni Ahab eh. Ngayon yung kanyang sinasabi. At nakaka-amaze lang kung paano po nag-respond itong si Ahab, no? Doon sa mga sinabi, no? Upon hearing kung ano yung mga sinabi ng prophet na ito, no? Pinunit niya ang kanyang damit. Grabing sign yun alam mo yun, kapag pinunit mo yung damit mo, hari ito, maganda yung kanyang mga damit. Maari. No? Sabi dito, pinunit niya a sign of his repentance, no? Nagsuot ng damit panluksa, kahit sa pagtulog, no? Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? No? Napansin mo ba? Sabi ni Yahweh dito kay Elias. Nakaka-amaze lang Kasi makita natin, 'di ba, na God sees the heart, 'di ba, of a person. Alam niya kasi siya yung creator ng body na ito eh. 'Di ba? So alam niya lahat ng mga naka-wire sa kaloob-looban po natin. Alam niya lahat ng mga ugat na tumatakbo, 'di ba, sa ating mga katawan, no? At sabi niya kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harap mo? Totoo yung repentance ni Ahab. No? Kahit hindi man, makikita natin yan as we go on kung may katotohanan ba talaga, kung maninindigan ba talaga siya, 'di ba, sa Panginoon. Pero kahit yung mga superficial, 'di ba, na mga ganito pong mga tagpo, ino-honor po ng God, 'di ba, yung repentance ng kahit na sino. 'Di ba? Ng kahit na sino. Sinabi sa atin na walang kapantay yung mga ginawang kasalanan nitong si Ahab, 'di ba, sa yung mga kasamaan na ginawa nitong si Ahab, 'di ba, sa paningin ni Yahweh. But upon repentance, no, namumove ng repentance po na yon yung heart ng God. Grabe yun 'di ba? Ang ganda na mapakinggan po yon, 'di ba, na kahit gaano man kadami yung mga kasalanan na ginawa natin o yung mga kasamaan na ginawa po natin, upon repentance, mga kapatid, to the things, sabi dito, yung mga matinding kalungkutan na nakita, 'di ba, dito po kay Ahab, ang sabi ng Lord, sapagkat nagpakumbaba siya, sabi niya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parusahan ko ang kanyang angkan. No? Grabe lang talaga yung mercy ng God. Uncomparable lang talaga siya. 'Di ba, yung grace ng Lord. Kaya kung ang Diyos na ito ay very merciful, very loving, very kind, and full of grace, tayo po ng mga anak niya, or tayo ng mga nag-aaral ng patungkol po sa kanya, nawa makita po sa atin, 'di ba, yung mga ganitong mga character din, 'di ba, ng Diyos na pinaglilingkuran natin. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at ito type po na lang po yung ating question. Erev Tov po.